po, ah, marami na po tayong nababasa ngayon na sinasabi po rito, litisin, panagutin ngayong 2026 si VP Sara Duterte. May mga nakalagay po dyan na confidential fund. Kumbaga, ang dami po nilang parang may kampanya po ngayon na litisin si VP Sara. Ang tanong ko naman sa inyo, bakit naman lilitisin? Ano ang nagawang kasalanan? Dahil sa confidential fund? Ang confidential fund po na pinag-uusapan natin kay VP Sara ay 100 million. Tanong nyo po kung magkano po ang confidential fund ni Pangulong Marcos. Samantala, ang confidential fund naman po ni Pangulong Marcos ay tumataginting na 4.5 billion pesos. Kung ang pinoproblema nyo po dahil may confidential fund, kaya dapat siyang i-impeach, bakit hindi nyo rin po sampahan ng impeachment si Pangulong Marcos samantalang wala po sa kalingkingan ang confidential fund ni VP Sara? 4.5 billion. Bakit hindi nyo po sampahan? Kung sinasabi ninyo na may confidential fund si VP Sara kaya dapat siyang sampahan ng kaso, bakit hindi nyo sinasampahan ng kaso si Pangulong Marcos na pinakamalaki ang confidential fund? Di ba? Sa totoo lang, wala naman talaga kayong kaso eh. Sabi ng COA, wala namang anomalya. Sabi ng COA, cleared. May pinalabas kayo. Ngayon, hindi na natin pinag-uusapan yung pinalabas ninyong tao. Bakit? Nahihiya rin kayo eh. Madriaga ba pangalan nun? O anong sinabi ninyo tungkol kay Madriaga? Di ba? Sa competition, sasabihin lang ni VP Sara sa iba eat my dust. Ano po yung sinasabi nyo pa ngayon kay Madriaga? Wala na. Kasi hindi ka panipaniwala, nakaklase ni Madriaga si VP Sara. Nag-aral sila ng law school. High school pa lang si VP Sara. Mismo si John Vic Remulla ang nagsabi na hindi dumalaw si VP Sara kay Madriaga. Mismong sila De Lima, hindi na binabanggit si Madriaga, napapahiya. Ipaalala lang po natin na ang tunay na nakakausap kay Madriaga si De Lima. Inamin niya yan. O bakit walang kaso si De Lima? Siya yung nakipag-usap kay Madriaga. Di ba? Kung nakipag-usap si VP Sara kay Madriaga, may kaso siya, kakasuhan siya, impeachment na. Pero, kung si De Lima yung makipag-usap kay Madriaga, wala lang. Yan daw yung ikakaso nila, yung mga sinabi ni Madriaga. Hindi nyo nga may pagmalaki si Madriaga eh. Sige, okay lang po yan. Kaso lang po ng kaso. Bakit hindi inaksyonan? Meron na tayong DepEd Secretary yung ghost student. May ghost student pa rin. Bakit hindi niya ma-aksyonan? Ano yan? Tawa-tawa lang siya? Gaano lang katagal na naging secretary ng DepEd si VP Sara? Ang ikli lang. Matagal na pong secretary ng DepEd si Angara. Yung mga ghost student na yan, napaliwanag ko na po yan dati. Kaya hindi ko na po pag-aaksaya ng panahon yan. Kung totoo pong kay VP Sara ang problema yan, bakit hindi nila ikaso? Kasi alam nila na hindi po yan. Hindi po yan problema ni VP Sara. Ligtas lang lahat sa sarili. Naknang po pan DepEd Secretary yan, walang ginawa. Involved pa sa mga kaso. Tapos isisisi nyo pa kay VP Sara yung mga natutuklasan nyo di umano. Utot nyong lahat. Magsama-sama po kayo. Ngayon, eto po, bakit po ang dami na pong nakalagay niya na papanagutin, litisin, malapit na makulong, no?
Kung ang dahilan po ninyo ay confidential fund, bakit walang kaso si BBM kung masama ang magkaroon ng confidential fund? O kasi hindi po masama. Ang masama po kung yung confidential fund ay binulsa mo. Hindi naman binulsa eh. Sino may sabing hindi binulsa? COA. Marunong pa kayo sa COA. Okay. Eto na po. Bakit ngayon pilit nilang sinasamplahan? Bakit pabalik-balik ang impeachment na yan? Ang simple lang naman po ang tsorya natin diyan. Wala na pong ano yan, wala na pong dapat pag-usapan kasi kahit walang kasalanan si BP Sara, pilit nilang sasampahan ng impeachment kasi number 1 sa survey si BP Sara. Napakataas sa survey ni BP Sara. Hindi sila mananalo kay BP Sara kahit magsama-sama pa sila kung tatakbo si BP Sara. The only way na may pag-asa sila, the only way na pwede nilang talunin, hindi pala nila matatalo, no? The only way para sila manalo, yun pala, ay kinakailangan nilang mabura bilang kalaban si BP Sara. Dahil once na si BP Sara ay maisama sa balota, goodbye Philippines na sila lahat. Okay. Napakataas sa survey ni BP Sara. Ano pa po ang dahilan kung bakit pinagpipilitan nila, no? May kasalanan ba si BP Sara? Walang kasalanan. Ang tanging kasalanan ni BP Sara, napakataas. Iniiwan niya. Mahigit sa kalahati ang tambak niya sa number 2. Bakit sasampahan pa rin kahit walang kasalanan? Kasi takot sila maging presidente si BP Sara. Bakit naman sila matatakot na maging presidente si BP Sara? Kasi ang tunay na magnanakaw, yang mga natatakot na maging presidente si BP Sara. Dahil pag naging presidente si BP Sara, tinitiyak natin na makukulong silang lahat. Pag naging presidente si BP Sara, kulong sila. Kaya takot na takot. Takot na takot sila na ang tunay na natatakot na maging presidente si BP Sara, yung mga tunay na magnanakaw. Dahil mabubuko sila. Dahil mga magnanakaw sila. Takot silang makulong. Hindi sila tatantanan. Kaya gagawin nila lahat. Ngayon, mauulit pa ba nila yung 2025? Ano ang sabi ni Chanco na nga uli? Nagbayad, binayaran ang bawat congressman na pumirma dyan. Tanong, may pambayad pa ba sila? Ikalawa, alam nyo po, kahit na po pumirma yung mga congressman na yan, ang dami pong video natin narinig. Nagpapaliwanag sila sa constituents nila na bakit sila pumirma sa impeachment ni BP Sara. Lalo na po yung mga taga Mindanao at taga Visayas. Sa tingin ba ninyo, malapit na uli ang 2028? Sa tingin ba ninyo, ang mga congressman na to, solid pa rin yan? Beyond 2028, solid pa ba sila? Sa pamilya, Marcos, Araneta, Romualdez? Same congressman din yan. Same pamilya din ng congressman. Yung mga dating supporter ni Tatay Digong, sila pa din yan. Nagbaliktaran na ngayon lahat. Sa tingin nyo ba hindi magbabaliktaran yan pag naging presidente na si BP Sara? Kaya iba na po ang sitwasyon ngayon. Hindi na sila makakakuha basta-basta ng mga pipirma laban kay BP Sara. Okay. Sabi nga ni Erice, may problema na 1 trillion.
1 trillion ang involved sa nakawan. Kay BP Sara, 100 million. Wala pang nakawan. Hindi pa nila masabi na may ninakaw si BP Sara. 100 million, yun po yung confidential fund. Ikumpara nyo yung trillion. Ikumpara nyo yung trillion sa 100 million. Bakit hindi nyo sampahan ng impeachment yung may control ng 1 trillion? Di ba?